Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyong mga nakikinig, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Ipagdasal ninyo ang mga tumatrato sa inyo ng masama. Kaya gawin ninyo sa mga tao ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Kung minamahal ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Minamahal din ng mga makasalanan ang mga nagmamahal sa kanila. Kung ginagawa ninyo ang mabuti sa mga gumagawa nito sa inyo, ano ang kahanga-hanga roon? Iyon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Sa halip ay mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gumawa kayo ng mabuti at magpautang ng walang inaasahang anuman. Kaya gagantimpalaan kayo ng malaki at magiging anak ng kataas-taasan dahil butihin siya sa mga walang utang na loob at masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong amang maawain. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag ninyong sumpain ang sinuman at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang saganang takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibubuhos nila sa inyong kandungan, sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo. Ang sabi ni Saint Aelred Abbot, "The perfection of brotherly love lies in the love of one's enemies." Masusukat ang tunay na pag-ibig sa pagmamahal sa mga kaaway. Ito na siguro ang isa sa mga pinakamahirap na utos ni Jesus. Biruin mo, gusto niyang mahalin natin ang ating kaaway, gawa ng mabuti ang mga taong galit sa atin, sabihan ng God bless you ang mga nagmumura sa atin, at ipagdasal ang mga nang-aapi sa atin. Ang hirap, no? Pero ganito dapat magmahal ang isang Kristiyano. Ito ang natatanging paraan upang maging ganap tayong mga anak ng kataas-taasang Diyos, ang ating Amang nasa langit. Dagdag pa ni Saint Aelred, "We can find no greater inspiration for this than grateful remembrance of the wonderful patience of Christ." Wala tayong ibang titig ng halimbawa, kundi ang halimbawang bigay ni Jesus mismo. Siya na nagtiis ng pangmutya at pananakit. Siya na nagpasa ng krus. Siya na isinuko ang sarili sa mga nagnanais